salamat po sa Panginoon sa panibagong pribilehiyong mangaral sa pulpito po at maging sa akin pong nanay nyo rin, tsaka tatay nyo rin. Lagi na rin ganito sa aking tatay at nanay sa pananampalataya. Amen, na nagbigay po ng pribilehiyo. Amen, na makapag-preach po ngayon. Amen. Ready na po ba tayo? Amen. Alam nyo po, sa tuwing tayo po ay makikinig ng Word of God, may bagay na gustong ayusin si Lord. Hindi natin pwedeng tanggalin yon. Amen po ba? May bagay na nais ayusin ang Diyos sa buhay po natin. Meron pa pong mga bakanting upuan, pwede pong pumasok yung mga nasa labas para po we can get the most out of it. Amen? Makuha po natin yung pinaka-the best na nais makuha ng Diyos. Makuha natin sa Diyos ngayong araw na ito. At ang ating pong pag-aaralan ay kukunin po natin sa 1 Kings chapter 18, verse 20, verse 30. Yun po yung foundation verse po natin. 1 Kings chapter 18, verse 30. Amen? Ayan, buglatin po natin yung ating mga Bible. Amen. Nagsalita si Elias sa lahat ng tao. Lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang mga tao sa kanya. Inayos niya ang altar ng Panginoon na nagiba. Amen? Sa King James Version po, basahin po natin, and Elijah said unto all the people, come near unto me. And all the people came near unto him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Tayo po'y panandaliang pumikit at manalangin sa Panginoon, Father God. Today we ask, Lord, that you hear our pleas, our prayers, Panginoon, offered at the altar, that you accept the worship offered at the altar. We pray every broken altar be restored as we hear your word, O God, be restored. Every broken altar in the name of Jesus. Let this word speak right to our spirit, O God, that it will bring deliverance, freedom, blessing, O God, reign, O God, in Jesus' name. Salamat po, samahan mo po kami, ibaba mo po kami, Panginoon. At Lord, let the joy of salvation fill this place in Jesus' name. Amen! Hallelujah! Simple po yung ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay patungkol sa altar. Amen. Tayo po tuwing Sunday po, nag-a-altar call po tayo. Doon po tayo pinalaki ng ating mga magulang at ng Diyos. Amen. Hindi pwedeng walang altar call. Tulad nga ng testimony ni Mami, nung kabataan po siya. Parang pag-uuwi siya at walang altar call, parang gustong sumama ng loob niya. Parang nasakit ng puso niya. Kasi alam niyo po, napakahalaga ng altar call. Amen. At yun po ay nangyayari every gathering. Pero, tayong mga Kristiyano, meron din tayong personal na altar sa Panginoon. Wherever you are, you have an altar before the Lord. At ito pong kwento pong ito sa 1 Kings, yan po ay chapter 18 verse 20 to 39, basahin niyo po sa bahay. Yan pong kwentong iyan, amen, 3 taon na pong hindi umuulan. Amen? Meron pong pinagdadaanan, merong national dilemma. Sabihin mo, merong national dilemma. Amen? Pero dahil nakaupo ka ngayon dyan, amen, nandito tayo ngayon sa presensya ng Panginoon, God will deal with your personal dilemma. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, meron ka bang dilemma? Sa Tagalog, may pinagdadaanan ka ba? Amen? Meron pong national dilemma na nangyayari sa sa bayan ng Diyos nung panahon na yon. Meron pong 430 false prophet at that time. Napakadami. At sabi po nung kwento po dyan, kung babasahin natin yung kwento, yan po si Elijah. Amen? Kung babasahin po natin yung kwento na yan, sa 430 na false prophet, amen, ang kalaban nun, nag-iisa na lang. Amen? Nag-iisa na lang si Elijah na natira na nagtapat sa Panginoon. Nag-iisa na lang siya sa buong bansa na tapat na propeta ng Diyos out of dun sa 430 na tumalikod ng propeta, mga lingkod ito ng Diyos. Amen? Yun po yung national dilemma. Isa na lang natira na tapat sa Diyos. Merong 430 false prophet.
Amen? Merong national apostasy. Amen? Hindi lamang yung mga leader, hindi lamang yung mga prophet, yung nag-resort sa false teaching, kundi pati yung buong bayan ng Israel, mga bayan at anak ng Diyos, lahat sila'y tumalikod na sa Panginoon. Naghanap sila ng ibang Diyos. Naghanap sila ng mga idols and excuses. Yun ang pinagdadaanan at that moment ng bansang Israel. And sabi nga, merong national drought, dryness for 3 years. Sa madaling salita, tinakpan, sinarado ng Panginoon ng langit. Tingin kayo sa akin. Amen? Walang may gusto na isarado ng Diyos ang langit sa buhay niya. Walang may gusto ng dryness. Amen? Walang may gusto ng apostasy sa atin dito. At never naman natin siyempre gugustuhin na dumating ang panahon na mag-resort tayo sa false teachings. Ito ang pinagdadaanan ng bayan ng Israel at that time. Tatanungin ulit kita, ikaw, anong pinagdadaanan mong spiritual? Amen. Ngayon, ano ang pinagmulan ng mga pagtalikod? Ano ang pinagmulan ng shut? Amen. Heaven shut? Shut of heaven. Amen. Kasi yung kata, do not shut the heaven. Pagsara ng langit at hindi pag-ulan ng 3 taon. Because the altar of God was broken down. Sira ang altar ng Diyos. Amen? Ni-repair nila, binild up nila ang altar ni Baal. Inalagaan nila ang altar ng kanilang mga Diyos-Diyosan. At ang altar ng Panginoon, sabi nga yung tolda, yung tipan, amen, yung Ark of the Covenant, amen, ay kanilang pinabayaan, kinalimutan. Hello? Ano ba ang altar? The altar is the meeting place between heaven and earth. You cannot pull down heaven if your altar is broken. Diba? Yung awit natin kanina, we pull down heaven. You cannot pull down the heaven. Hindi mo mararanasan yung langit. Kapag ang altar natin ay sira, broken. Amen po ba? Kasi doon kayo nagtatagpo ng Diyos. Ano po ba ang altar? It's where sacrifices are laid, prayers are lifted, and where the fire falls. Dito, nauhulog at binubuhos, pinauulan ng Diyos ang apoy. Kaya ka lumalakas. Kaya ka pinagpapala. Amen. Kaya tayo napopromote. Kaya tayo inaanoy, ginagamit sa ibang kaluluwa. Dahil sa altar, doon tayo nakikipag-connect. It's your connection with God, your prayer life, your worship life, your surrender. Amen? But, a cluttered altar. Ang isang altar na kalat. Cluttered sa Tagalog, kalat. Pinabayaan. Kumbaga sa damit, ang cluttered, yung pag sinabing cluttered, hindi mo na sinusuot. Yung altar na hindi mo na ginagamit, hindi mo na pinupuntahan. It cannot carry divine fire. Hindi nito kayang tumanggap ng mga bagay na spiritual. Hello? At alam natin, nagmumula ang lahat sa spiritual na bagay. Sumumpalakasin, pagalingin ka ng Diyos, pagpalain, i-promote ka ng Panginoon, kailangan mong i-check ang altar mo. Kailangan natin i-check ang altar natin. Mabilis lang tayo. Signs. Ito po, narinig ko lang po ito sa isang bishop. Ano po ba yung mga senyales ng altar natin kailangan ng restoration? Nung finish na to, sabi niya, senyales na ikay natutulog. Amen. Palitadahan. Amen. Basta, ganun. Amen. Isa-isahin natin ng mabilis. Number 1, you're easily distracted during devotion. Magbubuklat ka pa lang ng Bible, naisip mo na agad yung Facebook mo, yung Messenger mo. Amen po ba? Hindi ka makapag-focus kapag nagde-devotion ka sa Panginoon. Hello? Mag-amen yung tinatamaan. Number 2, unforgiveness, pride, and disobedience lingers. Kahit nag-church na tayo, minsan, may mga tao pa rin tayong hindi mapatawad. Paglabas natin ng church, natitira pa rin yung disobedience at pride sa atin. Yan. Kailangan ma-restore ang ating altar. Number 3, you're operating from routine, not relationship. Naglilingkod na lang kasi ito na yung nakasanayan. Hello? Nag-church na lang kasi
ito na yung nakasanayan ko? Hindi dahil sa mahal mo ang Diyos. Hello? Nandyan pa ba kayo? Nandyan pa ba kayo? Number 4, walang gana sa panalangin. Hello? Hindi na nagpipray. Nagpipray man ay obligasyon na lang at wala nang apoy. Hello? Kapag hindi na po tayo nananalangin, obligasyon na lang at wala nang apoy, kailangan ma-repair ng altar. Amen. Number 5, hindi na nagbabasa ng Word of God. Busog sa social media pero gutom sa Word of God. Mga kabataan lalo. Amen? Open your Bible. Kapag hindi na natin in-open natin Bible, alam na natin yan, our altar needs to be repaired. Number 6, kontento na sa pagiging ordinaryo. Walang pursuit sa calling, walang urgency na lumago, walang gutom sa more of God. Okay na akong attend na lang. Okay na ako hindi naglilingkod. Amen? Okay na ako ng ganito. Amen? Walang, alam nyo, pag sinabing urgency, walang pagmamadali na gusto kong lumago. Walang urgency. Amen. Number 7, compromise becomes normal. Normal na sa ating mag-compromise. Dumiskarte na lang ng sa atin. Hello? Kinukonsinti ang dating tinuturing na mali. Hindi na sensitive sa conviction ng Holy Spirit. Ayun, kailangan ma-repair ng altar natin. Amen? So, kailangan natin i-checklist yan. Amen po ba? Ano pa? Number 8, nawala ang burden sa kaluluwa. Sa mga elder, nag-evangelism pa po ba tayo? Sa mga kabataan, nag-evangelism pa po ba tayo? Kahit simpleng miyembro tayo ng church, mag-invite po tayo. Amen? Pero kapag nawala na yung burden natin sa kaluluwa, hindi ka na nagsosoul win, hindi ka na nasasaktan kapag may nawawala sa Diyos. May problema na sa altar. Amen. Number 9, church becomes optional. At nalahimik ang lahat. First Sunday lang kami atin. Kasi, alam mo na, pamasahe. Amen. Church becomes optional. Mas priority ang trabaho, gala, o tulog kaysa sa pagsamba. Hello? Ayan. Number 10, laging pagod. Laging abala, pero hindi sa Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, umuong pagod. Amen? Busy. Wala namang kinabibisi yan. Amen? Laging pagod, laging abala, pero hindi sa Diyos. Busy sa lahat ng bagay, pero hindi sa presence ni Lord. Number 11, desensitize sa kasalanan ng mundo. Hindi ka na bothered sa evil sa paligid. Wala ka nang pakialam. Kahit magkandamatayan silang lahat at nagkandaliguran na sila sa Diyos. Amen. Hindi ka na bothered. Hello? Number 12, living on past encounters. Hindi makamove on sa nakaraan. Amen? Okay na sa'yo na hindi mo ma-encounter si Lord ngayon kasi naranasan mo naman siya noong 1992. Doon ka pa rin nabubuhay, kapatid. Kailangan ma-repair ng altar natin. Chapter 13. Number 13. Laging negatibo. Laging nagre-reklamo. Wala nang declaration of faith. Amen? Ayan po. Kailangan nating magpa-repair ng altar sa Diyos. Number 14. No more desire to serve. Laging spectator. Ano yung spectator? Yung nagmamasid lang. Ano kayang mali doon? Amen? Nag-o-observe lang. Dito lang ako sa grade B. Amen? Laging spectator. Hindi na participant sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, magkakaroon po tayo ng sports fest. Ay, hindi ako kasali dyan. Mga kapatid, magkakaroon po tayo ng kids camp. Ay, hindi kasali mga anak ko. Amen! Magkakaroon po tayo ng mga pledges. Hindi kami kasali. Magkakaroon po tayo ng outing. Sama kami. Hello? Kailangan ma-repair ng altar. Sabi mo sa katabi mo, humiti ka naman. Number 15, wala nang fresh revelation. Ito ang masakit, napakasakit. Amen. Wala na tayong naririnig na bago kay Lord. Parang sarado na ang langit. At hindi parang talagang sinarado ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, Hoy!
gising! Amen. Kapatid, si Elijah po, bago niya tinawag niya eh, Lord, paulanin mo ng apoy. Kasi ito pong tagpo na ito, nung yung verse po natin, ito po yung panahon na pinatawag ni Elijah lahat ng mga propeta, lahat ng mga false prophet, kasama ang buong bayan ng Diyos. Sabi niya, sige, mag-contest tayo. Titignan talaga natin kung sino ang tunay na Diyos. Mag-alay kayo kay Baal, at mag-aalay din ako sa Diyos ko. Amen? Kung sino ang makakapagpababa ng apoy at tutupok sa offering, siya ang totoong Diyos. Amen? So sila po, sinugatan nila yung bayan ng Diyos. Amen? Yung mga false prophets, sinugatan nila ang sarili nila, nag-alay sila sarili nilang dugo dun sa hayop, nag-iiyak sila, nagsasayaw sila buong maghapon, pero walang apoy na bumaba. Walang nangyari. Amen? So yun po yun. Sabi nga po, bago nangyari yun, bago nung turn na ni Elijah, pinalagyan niya pa ng tubig. Parang partida, may tubig pa to. Parang ganun eh. Pinalagyan niya pa, pinuno niya hanggang sa mag-umapaw ng tubig yung altar. Tsaka siya nanalangin sa Panginoon, Panginoon, ipakita mo sa kanila ngayon na ikaw lang ang totoong Diyos at wala nang iba. Amen, sige palakpakan natin si Lord. At sa pagkakataong yon, nagpaulan ng apoy ang Panginoon. Hallelujah! Bago nagpaulan ng apoy, bago tinawag ni Elijah ang apoy na bumaba sa altar ng Panginoon, inirepair niya muna ang altar ng Diyos. Amen, ito po yun. Dali kayo dito, sabi niya. Amen, and Elijah, hindi siya nanghihingi ng tulong sa mga false prophets. Siya mismo, nalingkod ng Diyos. Inutusan ng Panginoon, kung mababasa po natin yan, way back sa verse 1, kinausap kasi siya ni Lord. Ang sabi niya, Elijah, aking lingkod, magpapadala ako ng ulan. Hindi agad-agad hiningi ni Elijah, sige Lord, padala mo na ngayon. No. Alam ni Elijah ang gagawin niya. Pupunta siya sa mga false prophets, sa mga bayan ng Diyos. May kailangang maayos. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Amen? May kailangang maayos muna bago dumating ang hugong ng kasaganaan ng Diyos sa buhay mo. Amen. He repaired the altar of the Lord. He didn't just pray. He prepared the altar of God. Ano ang implication nito sa iyo at sa akin? Ano ang hinihingi ni Lord ngayong umaga? Number 1, clean the residue of old season. Amen? Nung nililinis na, kung babasahin niyo po yan, si Elijah nilinis na mag-isa. Amen? Lahat ng bahid ng dumi, amen, na naiwan ng mga false prophet, inalis niya yon. Nilinis niya, sinigurado niya, amen, na malinis. So, yun po yung sinasabi ng Diyos sa atin ngayong umaga. Number 1, clean the residue of old season. May mga bagay ba sa buhay natin na galing na sa dati? Pinakalimutan na ni Lord sa'yo? Inalis ka na ng Diyos doon, pero nandyan pa rin sa'yo kasi niyayakap mo. Pag sinabing residue, hindi mo mapapansin yan, pero nandyan pa. Kumbaga yung mga natitira-tirang tubig, kapag uminom ka sa isang baso, may nakita ka sa lamesa, may baso, alam mong ininuman eh. Kasi may natitirang mga ganong tubig. Ang tawag doon residue. Minsan hindi obvious sa'yo. Minsan hindi obvious sa atin, pero ang totoo nandyan pa. It's time to move forward. Amen? It's time to be free. Kailangan mong lumakad sa kalayaan sa pangalan ni Jesus. Kailangan mong magdesisyon, ikaw mismo, Panginoon, gusto kong linisin to. Itong bahid ng nakaraan ko, di ba? Kung saan man dumadaan, sabi sa Book of Ezekiel, kahit saan dumaan, yung presensya ng Panginoon, nagiging radiant yung lugar. Amen? So, ano man ang dinadaanan palagi ng presensya ng Diyos, wala na yung bahid ng dating karumihan. Yung mga dati nating kasalanan, yung mga inaalagaan natin dati, hindi na halata yan sa'yo, wala na yan sa'yo, kasi totoo ka ng pinalaya ng Panginoon. At kung meron man ngayong
umagang ito, I think it's time to deal with that. Tingin ko oras na para i-deal natin yan sa Panginoon. Sabihin mo kay Lord, Lord, clean the residue of my old season. Kung may taong inalis sa'yo si Lord, pero may residue pa, may mga picture pa siya sa'yo, minsan, yan ang nagiging dahilan. May mga chat pa na hindi mo buburahin, kasi binabasa mo pa rin. Amen? Hallelujah! Hindi mo maitapon-tapon yung binigay niya sa'yo. Kahit alam mo na kapag nakikita mo yon, lumuluha ka na naman. Amen! Hallelujah! Baka sumasideline pa tayo. Sumasyat pa tayo dyan sa tabi-tabi. Hindi na po ako lasenggo, pero sumasyat pa. May residue ka pa. May natitira pa. Kailangang linisin. Sabihin mo, maglinis tayo. Number 2, lay down your idols and excuses. Ito yung pinaka-dinil ng Diyos nung araw na yon na nagtawag si Elijah ng apoy. Ang issue ng mga Israelites, nagkaroon sila ng mga Diyos-Diyosan. Nagkaroon sila ng mga idols. Naghanap sila ng excuses para maghanap ng ibang Diyos. Ikaw, anong excuse mo? Excuse me po. Excuse me po, hindi po ako makaka-attend. Excuse me po, wala po muna ako. Beat your excuses or your excuses will beat you. Kapag hindi mo tinalo ang mga excuses mo, dadating ang panahon, lalamunin ka ng mga dahilan. Yung tipong kahit hindi naman talaga siya dahilan nung una, pero dahil lagi mong dinadahilan, ginawa ng Diyos na dahilan talaga. Totoong nagkasakit ka na, totoong nagtatrabaho ka na at wala ka ng pahinga. Amen! Hallelujah! Totoong hindi ka na talaga makatayo. Amen? So, lay it down. Kung kailangan nga nating aminin lalo na mga workers sa totoo lang. Aminin natin. Aminin na natin yan. Amen? Para lang maisuko na natin yan sa Panginoon. Kasi pag inamin natin, lalong mahihirapan si Satanas bumalik. Kasi may mag-check na sa'yo Hello? Meron ka ng accountability partner na mag-check sa'yo from time to time. At ikaw rin naman, accountability partner ka niya, na i-check ka niya from time to time. Kamusta naman dealing with your weakness? Amen? Napakasaya, napakasarap umamin. Totoo lang. Napakasarap maging totoo lang. Amen? Para maging malaya tayo, i-lay down na natin yan. Ano pa yung mga idols natin? Minsan, yung sinasabi ni Mami nung revival, yung sarili natin. Idol natin yung sarili natin. Hangang-hanga tayo sa sarili natin. Hello? Bilib na bilib tayo sa sarili natin minsan. Yan. Kailangan nating isuko sa Panginoon. Hallelujah! Number 3, return to the altar with a surrendered heart. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, nung nabasa ko po yung verse na yon, nabasa ko yung word na broken altar. Parang na-broken heart. Amen. Parang ngayon lang ako nakapagbasa sa Biblia na may nakita akong, Lord, totoo, altar mo yun, tapos sira. Dati nga, kapag may nagkamali lang sa pagdadala nung tolda, di ba po, pag may natisod lang sa paglalakad, tapos nabagsak, pinapatay agad ng Diyos yun Amen. Ito talagang totally broken. Sira-sira. Amen. Sabi ko, paano nangyari yun? Amen. And it speak. Hanggang ngayon, nagsasalita yun sa buhay ng bawat Kristiyano. Na minsan hindi natin namamalayan yung altar natin, sira na. Hindi na natin nababalikan. Kaya sabi ng Diyos, return to your altar with your surrendered heart. Dalhin mo yung puso mo na sumusuko ng buong-buo sa Panginoon. Only then, sabi ng Panginoon, return to me. And I will return to you. Yes. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.
Church, kinakausap ka ng Diyos ngayon. Kamusta ang worship life? Kamusta ang prayer life mo? Kamusta ang personal nating relasyon sa Diyos? May fire pa ba? May nagre-reveal pa ba si Lord sa atin ng mga bagong kapahayagan? Amen? Alam niyo po, pag may mga time na wala akong makuha, yung parang pakiramdam ko, walang sinasabi sa akin si Lord. Tinatanong ko na agad ang Diyos eh. Hindi lang yung, Lord, anong nagawa ko? Sasabihin ko sa Panginoon, Lord, ano na naman kayang magagawa kong kasalanan? Bakit di ka nangungusap? Tapos nananalangin agad ako ng advance sa Panginoon, Lord, ingatan mo ako na hindi ako magkasala. Tulungan mo ako kasi hindi naman yun ipaparamdam sa akin ng Panginoon na parang hindi niya ako kinakausap nang hindi siya nagwa-warning sa akin. May ibig sabihin yun palagi. Kapag hindi ko maramdaman presensya ng Diyos, alam ko na yun, may warning si Lord sa pwedeng bukas, sa isang araw, amen. Kaya nagpipray na agad ako sa Panginoon, Lord, takluban mo po ako, ingatan mo ako na hindi ako magkakasala. Gusto kong maranasan presensya mo, gusto kong manatili sa iyo. Gusto ko ng revelation. Amen? Ikaw kapatid, kapag nagtatrabaho tayo, tama? Kahit sa trabaho, sa pagpasok sa school, nangungusap pa ba si Lord sa atin? Manumbalik tayo. Mga workers, kapag may altar call, umahanga po ako, totoo lang. Saludo po ako sa inyo kapag may altar call, may mga nagpipicture ko. Pero alam niyo po, iniisip ko, mamaya ka na magpicture. Lahat muna tayo, pwede ba yun? Lahat muna tayo, luluhod muna tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Yun yung isang bagay na ayokong mawawala sa buhay ko. Kasi yun ang tinuro sa akin. Amen po ba? Kahit pastor ka na, walang manghuhusga. Walang manghuhusga sa'yo kahit gumulong-gulong ka dyan, umiyak ka. Eh kung may gustong ibigay sa'yo ang Diyos, may gustong ipangusap sa'yo si Lord. Amen po ba? At mararamdaman mo naman yung kung sensitive ka, kailangan ng assistance. Patatayuin ka na ni Lord. Sabihin sa'yo ng Panginoon, tumayo ka muna, kailangan ng assistance. Pero pag may sinasabi ang Diyos na lumuhod, umiyak, makipag-usap ka muna sa Panginoon, lahat tayo dito. Kailangan nating i-repair ang altar ng Diyos. Kasi yung great harvest natin, meron na, pero meron pa. Meron pa. Kaya sabi ni Lord kay Elijah, magpapadala ako ng ulan. At nung dinescribe sa Biblia yung ulan na yon, ang sabi, hugong. Tunog pa lang. Pagka-repair ng altar, tunog pa lang. Rinig na nila. Paulan na. Amen? Di ko makakalimutan yung pangungusap sa akin ni Lord 3 years ago. Rain is coming. Ito po yun. Amen? Yung hugong ng kasaganaan. Pero, kailangan mong lumuhod sa Panginoon, manalangin sa Diyos, kasi prayerlessness is not inactivity. Prayerlessness is granting permission to the evil. Kapag hindi ka nananalangin, parang sinasabi mo sa kaaway, okay, napayag na ako, mangialam ka sa buhay ko. May power ka na. No? Huwag kang papayag. Amen po ba? Always cover our life with prayer. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. May mga broken na sa buhay mo na ito ang sagot. May mga kakulangan sa buhay natin, spiritual, financial, physical, na ito ang sagot. Gusto ng Diyos, gawin niyo ang altar ko. Kalingain niyo ulit ang altar. I-repair ninyo, muli niyong i-build up your altar of repentance. May nagre-repent pa ba? May nagre-repent pa ba sa atin? May nag-worship pa ba sa atin ng totoo lang? Totoo lang ha, kahit walang gawain. Hallelujah! Meron pa bang sumusurrender araw-araw? Sa atin, yung altar natin, kalingain.
Sabi ng Biblia, the fire on the altar must be kept burning always. Kailangan laging may ilaw, malaging may apoy. Amen. Number 4, let the Holy Spirit consecrate you again, and again, and again, and again. The Bible says, until dumating ang Diyos, the Holy Spirit, let the Holy Spirit consecrate you through and through your body, soul, and spirit. Amen. The Bible says, hanggang sa dumating ang Diyos, linisin tayo ng linisin, pabanalin ng pabanalin, ihiwalay tayo ng Diyos, gawin tayong naiiba. Let the spirit of distinction be upon us. Amen. At dito po ako matapos. Yung sinasabi po natin kanina, after the altar was repaired and restored, after 3 years of drought, dumating ang malakas na pag-ulan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni Elijah doon sa kanyang apprentice, silipin mo doon, may ulap doon sigurado. 7 beses, pabalik-balik, wala pa, wala. Hindi, sumilip ka ulit. Nananalangin si Elijah, wala pa. Pero rinig niya eh. Alam niya eh, sinabi ng Diyos eh. Naayos na ang dapat maayos. At hindi sinungaling si Lord. Yes. Hallelujah! Kaya nung pang ilang beses na pagbalik, meron na po. Isang maliit na parang hugis kamao. Basahin niyo po. Sabi niya, Elijah, isang hugis na kamao ng ulap. Ang sabi niya, tara na, tumakbo na tayo, umalis na tayo. Baka maabutan pa tayo ng sobra-sobrang pagbuhos ng ulan. Ma-overtake tayo, ma-overwhelm tayo. Amen? Kasi naririnig na niya ang hugong ng pag-ulan. Conclusion, God wants to restore your altar because He wants you to put an end to the devourer. Alam niyo po yung devourer, yung maninira ng buhay natin. May mga devourer po eh. Amen. Hindi ko alam ba't nilagay ni Lord yung word na devourer sa puso ko nung nagpa-praise po tayo last week. Gusto ni Lord na aralin ko yung word na devourer. Inaral ko po siya at lumitaw lang siya sa Malakay chapter 3 as sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Yung sabi ni Lord, the enemy is like a prowling lion seeking someone to devour. Si Satanas yon. At yung isang devourer sa Malakay chapter 3, ito naman yung devourer na pinadala ng Diyos sa mga hindi nagtatapat. Sa mga kailangang manumbalik. Amen? So, ito yun. Kailangang tuldukan ang devourer ng buhay natin. Kasi ang hindi pagtatapat sa Diyos, magre-release ng devourer sa buhay natin. Mga naninira ng finances natin, naninira ng ulo natin, naninira ng puso natin, naninira ng pananampalataya natin. Amen? He wants you to put an end to the devourer, drought, and famine in your life. Hallelujah. Sabi ko nga po kanina, may great harvest na tayo, pero meron pa. Meron pa. Meron pa. Sabi mo sa katabi mo, meron pa. Pero una, let us repair the altar of the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon at ating po welcome ang ating daddy or mommy.